Kilala ko si Josh. At alam ko ang nakaraan niya. Bata pa lang siya, namatay na mga magulang niya. Kaya sa mga kamag-anak niya na lang siya nakatira. Kaya siya nag-transfer dito dahil nanakit siya ng teacher sa dati niyang school. Nagmula siya sa pamilya ng mga gangster. At ang mga magulang niya ay namatay gamit daw ang mga patalim. Sinaksak daw sa batok. Hindi maganda ang mga balita na kumakalat tungkol sa kanya. At kahit na magkaklase kami na second year, hindi kami nag-uusap o nagkikibuan. Akala ko, magtutuloy-tuloy yun hanggang makagraduate kami. Sabi ko na, ito yung lugar kung saan makapag-focus ako sa pag-aaral ko. Isang linggo ang nakalipas, matapos madiscover ko ang lugar na to. Ha? Ano yun? Ha? Ikaw? At doon ko nalaman na si Josh pala ay natutulog sa second floor. Sorry, hindi ko alam na bahay mo pala to. Kasi di nakalak, kaya akala ko wala nakatira dito. Sandali lang, aalis agad ako. Si Josh yun. Kailan pa siya nandito? Bakit sa dami-dami ng lugar? Bahay pa ni Josh? Kailangan makaalis agad ako dito. Hindi sa akin bahay ito. Ano? Walang nakatira dito. At ilang buwan nang wala pupunta dito. Maliban sa'yo. Walang nakatira dito? Oo nga, sabi. Eh, anong ginagawa mo rito? Para matulog. Ano? Matulog. Ano ba iniisip mo? Ako? Ano? Di ba pumunta ka dito para mag-aaral? Matutulog pa ako. Kaya gawin mo na ang dapat mong gawin. Ha? Ano? Uy, sandali lang. Shhh! Ayoko nung maingay. Bigyan na lang siya natulog. Sa sitwasyon na to, aalis ba ako? Ang dapat kong gawin ay umalis. Baka ano pang gawin sa akin na masamang tao to. Pero, wala na mas maganda sa lugar na to na pwede kong pag-aralan. Kundi ito lang. Hindi si Josh ang may-ari ng bahay. Sana lang ako yung una nakahanap ng bahay na to. Wala naman siyang karapatan na angkinin ng bahay na to. Tulog ka ba talaga? Paano niya nalaman na pupunta ako dito para mag-aral? Ano? May sasabihin ka ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Aray ko! Naku po! Tingin ko, ngayon ka lang umakyat dito. Mababa lang ang ceiling dito. Kaya mag-iingat ka. Ha? Lumayo ko nga sa akin. Niligtas ko ang buhay mo tapos ganito mo ko itatrato. Iba ka. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman na pumupunta ako dito para mag-aral? Mula nung nakita ko Kailan? kahapon. Nung nagising ako, may nakaupo sa front desk. Nung nakita ko likod mo, alam ko ikaw na yon. Nakilala mo kaagad ako? Kahit likod lang nakita mo? Eh di ba sa school, nakaupo ka sa harapan ko? Makikilala mo ba ang tao? Sa pagtingin lang sa likod? Pwede ba yun? Kung hangarin mo, itong kama, baka matagal na kita sinipa sa labas. Pero mukhang gusto mo lang yung lamesa sa baba para makapag-aaral ka. Kaya inisip ko, pwede tayong magsama dito. Ha? Magsama? Sa bahay? Parehas tayong gusto ng tahimik na lugar. At dahil iba ang gusto natin, hindi tayo magiging hadlang sa isa't isa. Ikaw mag-aaral, ako matutulog. Ganon. Hindi man maganda sabihin
Pero pumunta ka dito para matulog. Oo. Ang kailangan mo, matulog sa bahay nyo. Bakit? Pwede ka din naman mag-aral sa bahay nyo. Ay, siguro, tulad ko may pinagdadaanan din siya. Sigurado ka bang wala nakatira dito? Kasi kung may ibang pumunta rito, problema yon. Eh di kailangan lang nating ito ilak. Sa susunod, magdadala ako ng padlock. Sandali lang. Di ba mas maganda pag sa ulo mo to magagamit? Di ba ang sabi ko? Dalawa tayo. Kulit mo ah. Okay na rin yun. Kahit papano. Bigay mo sa akin yung susi ah. Okay? Okay. Okay. Balik ka na sa lungga mo. Okay lang ba talaga to? Pero, ikaw, kilala mo ko di ba? Jenna May Guerrero. Top 1 sa klase. Tama ba? Hindi porket hindi ako magaling sa klase, hindi ibig sabihin hindi ko na matatandaan pangalan ng mga tao. Di ko masabi kung ganun nga yun. Well, ano pa ba magagawa ko? Wala naman na akong choice. Okay lang naman siguro to. At doon nagsimula ang aming pagsasama. Hinati namin ang bawat space. At nagsama kami na walang problema. Si Josh natutulog sa second floor. At ako naman, nag-aaral sa ibaba. Kahit magkasama kami ni Josh sa bahay, ang relasyon namin sa school, tulad pa rin ng dati. Nagkukunwari kami hindi kami magkakilala. Saka, wala naman kami dapat pag-usapan. At syempre, di rin kami nag-uusap sa bahay. Nilagyan mo ng cheese. Oo. Matapos magluto ni Jess na ramen at tinalok niya akong kumain. Doon kami umpisa nag-usap. Kung may problema man, yun na ilaging ramen ang niluluto niya. Tingin ko, mas desente siya sa inaakala ko. Oo nga pala, ilang itlog nilagay mo dyan? 5. Ha? Nabasag yung dilaw? May 2 namang hindi basag. Yung 3 humalo na sa sabaw. Ang lapot ng sabaw. Hindi ko gusto. Ha? Hoy, sa isang kasirola ko lang niluto to. Kaya di ako makapag-adjust sa gusto mo. Kainin mo kung anong meron. Hindi yung naghahanap ka ng iba. O ito, gamitin mo. Ha? May bagay ka bang hindi gusto? Yung ugali mo. Ang pangit kasi. Ah, kahit pala ganyan ka, mapagmasid ka rin pala. Hoy! Namansahan mo na yung damit ko. Eh di umuwi ka. Tapos labahan mo. Pwede ka naman magsuot ng ibang damit, di ba? Ano ba yan? Ilang araw ko pa itong susuotin eh. Kung malaki lang ang kamao ko, sasapain ko talaga to. Oo na. Sige, hubarin mo, lalabang ko yan. Ano? Anong hubarin ko? Ano pinagsasabi yung hubarin ko? Yung damit mo, nasabi mo naman saan ko. Hubarin mo yung damit mo.